Ang pasabog sa mundo ng politika. Hindi tumigil si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang matitinding akusasyon at pagbubunyag, kaya naman sinimula na ng Korte Suprema ang isang malawakang investigasyon. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding atensyon at spekulasyon mula sa publiko at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat, ang investigasyon ng Korte Suprema ay nakatuon sa mga alegasyon na inihain ni Sen. Marcoleta tungkol sa katiwalian, anomalya sa pondo, at irregularidad sa ilang proyektong pampubliko. Mari inumanong ipinahayag ni Marcoleta na handa siyang magsilbing testigo at magbigay ng lahat ng ebidensya upang matiyak na abot ang hustisya. Samantala, nakatayo ang palasyo at iba pang sangkot sa issue na may mga tahimik na pahayag lamang habang sinusubaybayan ang mga kaganapan. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling nakakabahala ang tensyon sa pagitan ng mambabatas at ng ilang sangay ng pamahalaan. Para sa publiko, ang katanungan ay malinaw. Magtatagumpay ba ang Korte Suprema sa pagbubunyag ng katotohanan o mauuwi lamang ito sa masalimot na politika? Ang bawat hakbang sa susunod na mga linggo ay masusing binabantayan ng buong sambayanan. As a matter of fact, nang pinag-uusapan namin yung Blue Ribbon Chairmanship, kung ito'y gagalawin natin, ang mga ulang pinag-usapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, si Risa Ontiveros, o si Francis Pangilinan. Hindi ko konsunada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon, kung akong personal opinion ko lang to. Hindi ko gusto yung direksyon. SP, may binanggit po kayo, sinasabi niyo po na dissatisfied ang ilan sa mga members po ng Senado dahil hindi neutral po. Tama po ba yung narinig ko? Ano po exactly yung sinasabi nila? Paano pong hindi neutral? Hindi, gusto nila neutral. Siguro may feeling sila na hindi neutral. Kayo po, Diba? kayo po mismo. At yun nga daw mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong naging interview po ni Tito Soto dito po kay Ted Paidon at DJ Chacha mga kabayan. Dito nga po napag-usapan yung pagpapalit po ng liderato at yung pagtanggal po kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nabanggit po dito mga kabayan na ang pumalit nga daw po ay si Senator Ping Lacson dahil gusto daw po Tito Soto talagang dapat daw po investigador ang ilagay dyan sa Senate Blue Ribbon. Ito, pakinggan po natin mga kabayan mula po sa bibig ni Senator Tito Soto. Si Lacson, chairman po ng Blue Ribbon Committee, si Senator Lacson na rin po ngayon. Tito Sen, ano pong dahilan kung bakit pinalitan niyo po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Ayun mga kabayan, malinaw ang pinalit po si Senator Ping Lacson dito po kay Senator Marcoleta bilang nga pong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito na po ang sagot ni Senate President Tito Soto. Pakinggan po natin. Merong mga dissatisfied sa aming mga kasama. Meron pong mga dissatisfied. Tuloy. Ko doon sa pamamaraan o sa nangyayari sa Blue Ribbon. Kaya yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador. Mga kabayan, ano pong sabi ni Senator Tito Soto? Marami daw pong dissatisfied doon sa nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Marami daw pong may ayaw, mga kabayan. Sino pong may ayaw? Na napapangalanan po yung mga congressman. Si Romualdez? Kasi napangalanan po si Romualdez, napangalanan po si Saldico. Kung tatanungin niyo po yung taong bayan, gusto po ng mas maraming tao yung nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi katulad dun sa Kamara, sa Kongreso, na kung saan pinagtatakpan po. Diba? Ayaw imbitahin si Magalong. Ayaw imbitahin si Saldico. Ano mangyayari? Unggoy-ungguyan po ang nangyayari doon sa Kamara. Dito po sa Senado, pinangalanan na po Ngayon sasabihin nyo maraming dissatisfied. Maraming may ayaw. Di ba?
O ito, tuloy po natin. Na neutral. Yun ang ano, yun ang Ulit ganang ang sabi. Kaya yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador na neutral. Maglagay daw po ng investigador ng neutral. Ano pong gusto nyo pong palabasin, Senator Tito Soto? Hindi po neutral si Congressman o Senator Marcoleta? Ha? Yun po ba yung gusto ninyong palabasin? Kasi sa pananalita nyo po tinabagay kalat nyo, pinipinturahan nyo po yung ginagawang pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Hindi po nagiging patas? May kinikilingan? Kaya ilalagay nyo po si Senator Ping Lacson? Alam nyo mga kabayan, wala naman pong masama kay Senator Ping. Minsan okay naman po yan, minsan hindi. Pero sa pagkakataong ito po, di ba, inilabas na nga po niya yung 67 daw na congressman na involved, pero hindi niya po mapangalanan. Bakit hindi po mapangalanan ni Senator Ping? Dati Chief PNP po yan, dapat pumatapang siya. Bakit ayaw niya pong pangalanan? Di ba? Akala natin, papangalanan na niya ayaw po niya pangalanan. Si Senator Marcoleta pa po ang nagpangalan doon sa mga congressman. Sasabihin ninyo, dapat neutral? Di ba? Dapat investigador talaga. May investigador bang ganyan, ayaw pangalanan? Baka pinoprotektahan nyo po, sir. Nagtatanong lang po, Di ba? Baka may pinoprotektahan po kayo doon sa mga napangalanan. Kasi baliktad po Sasabihin nyo, dapat neutral. Parang ang dating nun, ang naging bias pa, si Senator Marcoleta. Kasi pinangalanan niya. Di ba mga kabayan? Parang sablay naman po yata yung analogy nyo dun, sir. Yun ang ano, yun ang usual, karaniwan na nababanggit. As a matter of fact, nang pinag-uusapan namin yung Blue Ribbon Chairmanship, kung ito'y gagalawin natin, ang mga ulang pinag-usapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, si Risa Ontiveros, o si Francis Pangilinan. Lumalabas pala mga kabayan na napag-usapan na po at napagplanuhan na po pala. Galing po sa bibig ni Tito Soto. Napagplanuhan na po pala kung sino po yung ipapalit po nila kay Senator Marcoleta. Dahil napangalanan po si Romualdez Napangalanan po si Saldico at marami pa mga congressman. Lumalabas bago pa po mag-hearing mga kabayan. Napag-usapan na netong mga to kung sinong ipapalit kay Senator Marcoleta. Napakatindi po, no? Nahuhuli po sa sariling bibig, mga kabayan. Di ba? Isa sa pinagpipilian, si Risa Ontiveros. Itadamay mo, si Pia Cayetano, okay lang, dahil dati naman pong Senate Blue Ribbon Chairman din si, Madam Pia Pero ilalagay mo, Kiko Pangilinan. Kung saan ka na? Kiko Pangilinan talaga. Sir, di ba, mga kabayan, napakatindi. Di magiging unggoy-unggoyan yan. Mukhang unggoy na nga po. Sige ko bang ganina. Uunggoyin nyo pa yung Senate Blue Ribbon Committee. Napakatindi, mga kabayan. Tuloy. Gawin natin, ang mga ulang pinag-usapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, si Risa Ontiveros, o si Francis Pangilinan. Pero karamihan sa kanila, as a matter of fact, si Risa mismo, ang gusto niya, si Senator Lacson At Chair, SP, may binanggit po kayo, sinasabi niyo po na dissatisfied ang ilan sa mga members po ng Senado dahil hindi neutral po. Tama po ba yung narinig ko? Ano po exactly yung sinasabi nila? Paano pong hindi neutral? Gusto nila neutral. Siguro may feeling sila na hindi neutral. Kayo po, diba? Kayo po mismo. Di ba, mga bayan, nilinaw po. Nilinaw po na hindi daw po neutral si Senator Marcoleta. Bakit? Sino ba yung mga yan? Di ba? May pinaburan ba?
Ang gusto nyo po kasi ang makulong yung mga kontraktor eh. Ang pinagdidiinan nyo po, sir. Ang pinagdidiinan nyo po yung mga kontraktor. Sir, yung mga kontraktor na po yan, hindi po lalakas ang loob niyan kung walang backer, at wala pong gabay ng mga kulupong na politiko. Tandaan niyo po yan, Senator Tito Soto. Lumalakas lang po ang loob ng mga kontraktor na yan, mga kontratista, dahil sa inyo rin po, mga politiko. Ang mangyayari po dyan, magiging kasunod lang po yan, next na Napoles. Di ba? Si Napoles lang ang makukulong. Si Napoles lang yung nakulong. Yung mga politiko, mga gahaman, na nagnakaw ng pera ng taong bayan, may nakulong po ba? Wala. Ganyan po ang gusto ninyong gawin. Sasabihin nyo, ay, napakulong na namin yung mga kontraktor, napakulong na namin itong mga, mga diskaya. Eh, yung mga politiko, maniwala po kayo sa hindi, walang makukulong na politiko ngayong ang nakaupo na dyan, si Ping Lacson, may napakulong na po ba yan? Wala po. Kahit po saludo tayo dyan, pagdating sa pork barrel, na hindi po siya kumukuha, at dahil nga po dyan, nasiwalat po si Napoles, ang matindi si Napoles lang po yung nakulong eh. Wala pong mga politiko. Hindi po nakulong yung mga kumuha ng pork barrel. Diba? Ang mangyayari po dyan, sige, may makukulong na kontratista. Eh, yung mga politiko, nandyan pa rin. Magpapalit at magpapalit tayo ng kontratista. Sa susunod, ganyan pa rin ang mangyayari. Pagkatapos ng Napoles, Diskaya. Sino ba sa susunod? Iba naman. Kasi nandyan pa rin yung mga politiko. Bakit ba takot na takot kayong magpangalan ng mga politiko, sir? At sasabihin nyo ba, hindi neutral si Senator Marcoleta. Ang lalakas ng mga loob ninyo, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Di ba mga kabayan, napakatindi po. Itong interview na nakakainis. Siyempre, hindi babalita ng mainstream media yan. Mga kalokohan ng mga to. Tuloy. SP, nitong mga nagdaang naunang hearing, masasabi niyo po ba na hindi naging neutral yung naging investigasyon sa Senado? Ang tingin ko, ako masasabi ko, ang tingin ko, hindi dahil neutral o hindi neutral. Ang tingin ko yung direksyon ang nakikita kong medyo, hindi ko konsunada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon. Kung ako, personal opinion ko lang to. Hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung napat... Mga kabayan, hindi daw po gusto ni Tito Soto yung direksyon ng investigasyon ni Senator Marcoleta. Hindi niya gusto na tinutumbok po yung mga congressman. Hindi niya gusto na ang tinutumbok po si Romualdez, si Saldico, at yung mga congressman na magnanakaw. Ayaw po ni Tito Soto, hindi niya po gusto eh. Galing na po sa bibig niya eh. Ulitin po natin, mga kabayan, ulitin po natin. Hindi ko konsunada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon. Kung akong personal opinion ko lang to. Hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung napanood niyo yung hearing na umattend ako, ang direksyon na gusto ko, in aid of legislation. Kasi nga, tama yung sinasabi ng mga tao eh. Bakit kayo nag-iimbestiga sa sarili nyo? Di ba? Bakit daw yung House nag-iimbestiga sa sarili nila? Bakit ang Senate sarili nila iniimbestiga eh? Hindi mali eh. Kasi mali ang direksyon ng committee. Mga kabayan, galing po sa bibig ni Tito Soto. Mali ang direksyon ni Senator Marcoleta. Kayo na po ang magpasya, mga kabayan. Kayo na po ang magpasya. Kasi namamaos na po ako eh.
Mamaos na po ako magpaliwanag. Kayo na po magpasya, mga kabayan. Mali daw po yung direksyon. Ang gusto po ni Tito Soto, in aid of legislation, which is, di ba, tama naman po na nag-iimbestiga para gumawa ng mga batas. Pero ang gusto po niya, walang mapanagot. Yun po yung gusto niya tumbukin. In aid of legislation, mga kabayan, makagawa ng batas. Pero wala pong masampahan ng kaso. Pag po tamaan yung mga congressman, saludo sa'yo, sir. Ikaw na rin nagbukis sa sarili mo. Hanggang dyan na lang na mga kabayan, Kayo na po umusga. Medyo sumasakit po yung ulo ko sa mga narinig ko po kay Tito Soto sa kawawang Pilipinas. Ano na lang po mangyayari sa atin? Kung gantong mga politiko po, yung mga inuupo po natin. Huwag nyo nga pong kalimutang mag-hit at like sa ating YouTube channel, mga kabayan. At hanggang sa muli, manonood pa po ako ng balita para may mga maibalita po ako sa inyo. As a matter of fact, nang pinag-uusapan namin yung Blue Ribbon Chairmanship, kung ito'y gagalawin natin, ang mga unang pinag-usapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, si Risa Ontiveros, o si Francis Pangilinan. Hindi ko konsunada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon. Kung akong personal opinion ko lang to. Hindi ko gusto yung direksyon. SP, may binanggit po kayo, sinasabi niyo po na dissatisfied ang ilan sa mga members po ng Senado dahil hindi neutral po. Tama po ba yung narinig ko? Ano po exactly yung sinasabi nila? Paano pong hindi neutral? Gusto nila neutral. Siguro may feeling sila na hindi neutral. Kayo po, diba? Kayo po mismo. At yun nga daw mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ito pong naging interview po, ni Tito Soto, dito po kay Ted Pailon at DJ Chacha, mga kabayan. Dito nga po, napag-usapan, yung pagpapalit po ng liderato at yung pagtanggal po kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nabanggit po dito, mga kabayan, na ang pumalit nga daw po ay si Senator Ping Lacson. Dahil gusto daw po Tito Soto na talagang dapat daw po investigador ang ilagay dyan sa Senate Blue Ribbon. Ito, pakinggan po natin, mga kabayan, mula po sa bibig ni Senator Tito Soto. Si Lacson, chairman po ng Blue Ribbon Committee, si Senator Lacson na rin po ngayon. Tito Sen, ano pong dahilan kung bakit pinalitan niyo po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Okay na, mga kabayan, malinaw Ang pinalit po, si Senator Ping Lacson. Dito po kay Senator Marcoleta bilang nga pong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito na po ang sagot ni Senate President Tito Soto. Pakinggan po natin. Merong mga dissatisfied sa aming mga kasama. Meron pong mga dissatisfied. Tuloy. Doon sa pamamaraan o sa nangyayari sa Blue Ribbon. Kaya yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador. Mga kabayan, ano pong sabi ni Senator Tito Soto? Marami daw pong dissatisfied doon sa nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Marami daw pong may ayaw, mga kabayan. Sino pong may ayaw na napapangalanan po yung mga congressman? Si Romualdez? Kasi napangalanan po si Romualdez, napangalanan po si Saldico. Kung tatanungin niyo po yung taong bayan, gusto po ng mas maraming tao yung nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi katulad dun sa Kamara, sa Kongreso, na kung saan pinagtatakpan po. Diba? Ayaw imbitahin si Magalong. Ayaw imbitahin si Saldico. Ano mangyayari? Unggoy-ungguyan po ang nangyayari doon sa Kamara. Dito po sa Senado, pinangalanan na po Ngayon sasabihin nyo maraming dissatisfied. Maraming may ayaw. Diba? Ito, tuloy po natin. Neutral. Yun ang Ulit ang sabi.
Kaya yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador na neutral. Maglagay daw po ng investigador na neutral. Ano pong gusto nyo pong palabasin, Senator Tito Soto? Hindi po neutral si Congressman o Senator Marcoleta? Ha? Yun po ba yung gusto ninyong palabasin? Kasi sa pananalita nyo po tinabagay kala nyo, pinipinturahan nyo po yung ginagawang pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Hindi po nagiging patas? May kinikilingan? Kaya ilalagay niyo po si Senator Ping Lacson? Alam niyo mga kabayan, wala naman pong masama kay Senator Ping. Minsan okay naman po yan, minsan hindi. Pero sa pagkakataong ito po, di ba, inilabas na nga po niya yung 67 daw na congressman na involved, pero hindi niya po mapangalanan. Bakit hindi po mapangalanan ni Senator Ping? Dati, Chief PNP po yan, dapat pumatapang siya Bakit ayaw niya pong pangalanan? Di ba? Akala natin, papangalanan na niya Ayaw po niya pangalanan. Si Senator Marcoleta pa po ang nagpangalan doon sa mga congressman. Sasabihin ninyo, dapat neutral? Di ba? Dapat investigador talaga. May investigador bang ganyan? Ayaw pangalanan? Baka pinoprotektahan niyo po, sir. Nagtatanong lang po Di ba? Baka may pinoprotektahan po kayo doon sa mga napangalanan. Kasi baliktad po Ang sasabihin nyo dapat neutral. Parang ang dating nun, ang naging bias pa si Senator Marcoleta. Kasi pinangalanan niya. Di ba mga kabayan? Parang sablay naman po yata yung analogy nyo doon, sir. Yun ang usual, karaniwan na nababanggit. As a matter of fact, nang pinag-uusapan namin yung Blue Ribbon Chairmanship, kung ito'y gagalawin natin, ang mga ulang pinag-usapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, si Risa Ontiveros, o si Francis Pangilinan. Lumalabas pala mga kabayan na napag-usapan na po at napagplanuhan na po pala. Galing po sa bibig ni Tito Soto. Napagplanuhan na po pala kung sino po yung ipapalit po nila kay Senator Marcoleta. Dahil napangalanan po si Romualdez Napangalanan po si Saldico at marami pa mga congressman. Lumalabas bago pa po mag-hearing mga kabayan. Napag-usapan na netong mga to kung sinong ipapalit kay Senator Marcoleta. Napakatindi po, no? Nahuhuli po sa sariling bibig, mga kabayan. Di ba? Isa sa pinagpipilian, si Risa Ontiveros. Itadamay mo, si Pia Cayetano, okay lang, dahil dati naman pong Senate Blue Ribbon Chairman din si, Madam Pia Pero ilalagay mo, Kiko Pangilinan. Kung saan ka na. Kiko Pangilinan talaga. Sir, di ba, mga kabayan, napakatindi. Di magiging unggoy-unggoyan yan. Mukhang unggoy na nga po. Sige ko bang ganyan. Uunggoyin nyo pa yung Senate Blue Ribbon Committee. Napakatindi, mga kabayan. Tuloy. Gawin natin, ang mga ulang pinag-usapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, si Risa Ontiveros, o si Francis Pangilinan. Pero karamihan sa kanila, as a matter of fact, si Risa mismo, ang gusto niya, si Senator Lacson At Chair, SP, may binanggit po kayo, sinasabi niyo po na dissatisfied ang ilan sa mga members po ng Senado dahil hindi neutral po. Tama po ba yung narinig ko? Ano po exactly yung sinasabi nila? Paano pong hindi neutral? Gusto nila neutral. Siguro may feeling sila na hindi neutral. Kayo po, diba? Kayo po mismo. Di ba, mga bayan, nilinaw po. Nilinaw po na hindi daw po neutral si Senator Marcoleta. Bakit? Sino ba yung mga yan? Di ba? May pinaburan ba? Ang gusto nyo po kasi ang makulong yung mga kontraktor Ang pinagdidiinan nyo po, sir. Ang pinagdidiinan nyo po yung mga kontraktor.
Sir, yung mga kontraktor na po yan, hindi po lalakas ang loob niyan kung walang backer, at wala pong gabay ng mga kulupong na politiko. Tandaan niyo po yan, Senator Tito Soto. Lumalakas lang po ang loob ng mga kontraktor na yan, mga kontratista, dahil sa inyo rin po, mga politiko. Ang mangyayari po dyan, magiging kasunod lang po yan, next na Napoles. Di ba? Si Napoles lang ang makukulong. Si Napoles lang yung nakulong. Yung mga politiko, mga gahaman, na nagnakaw ng pera ng taong bayan, may nakulong po ba? Wala. Ganyan po ang gusto ninyong gawin. Sasabihin nyo, ay, napakulong na namin yung mga kontraktor, napakulong na namin itong mga, mga diskaya. Ay, yung mga politiko. Maniwala po kayo sa hindi, walang makukulong na politiko. Ngayon, ang nakaupo na dyan, si Ping Lacson, may napakulong na po ba yan? Wala po. Kahit po saludo tayo dyan, pagdating sa pork barrel, na hindi po siya kumukuha, at dahil nga po dyan, nasiwalat po si Napoles, ang matindi, si Napoles lang po yung nakulong eh. Wala pong mga politiko. Hindi po nakulong yung mga kumuha ng pork barrel. Di ba? Ang mangyayari po dyan, sige, may makukulong na kontratista. Yung mga politiko, nandyan pa rin. Magpapalit at magpapalit tayo ng kontratista. Sa susunod, ganyan pa rin ang mangyayari. Pagkatapos ng Napoles, Diskaya. Sino ba sa susunod? Iba naman. Kasi nandyan pa rin yung mga politiko. Bakit ba takot na takot kayong magpangalan ng mga politiko, sir? At sasabihin nyo ba, hindi neutral si Senator Marcoleta. Ang lalakas ng mga loob ninyo, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Di ba mga kabayan, napakatindi po. Itong interview na nakakainis. Siyempre, hindi babalita ng mainstream media yan. Mga kalokohan ng mga to. Tuloy. SP, nitong mga nagdaang naunang hearing, masasabi niyo po ba na hindi naging neutral yung naging investigasyon sa Senado? Ang tingin ko, ako masasabi ko, ang tingin ko, hindi dahil neutral o hindi neutral. Ang tingin ko yung direksyon ang nakikita kong medyo hindi ko kursunada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon. Kung ako, personal opinion ko lang to. Hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung napat... Mga kabayan, hindi daw po gusto ni Tito Soto yung direksyon ng investigasyon ni Senator Marcoleta. Hindi niya gusto na ang tinutumbok po yung mga congressman. Hindi niya gusto na ang tinutumbok po si Romualdez, si Saldico, at yung mga congressman na magnanakaw. Ayaw po ni Tito Soto, hindi niya po gusto eh. Galing na po sa bibig niya eh. Ulitin po natin, mga kabayan, ulitin po natin. Hindi ko kursunada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon. Kung akong personal opinion ko lang to. Hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung napanood niyo yung hearing na umattend ako, ang direksyon na gusto ko, in aid of legislation. Kasi nga, tama yung sinasabi ng mga tao eh. Bakit kayo nag-iimbestiga sa sarili nyo? Di ba? Bakit daw yung House nag-iimbestiga sa sarili nila? Bakit ang Senate sarili nila iniimbestiga eh? Hindi mali eh. Kasi mali ang direksyon ng committee. Mga kabayan, galing po sa bibig ni Tito Soto. Mali ang direksyon ni Senator Marcoleta. Kayo na po ang magpasya, mga kabayan. Kayo na po ang magpasya. Kasi namamaos na po ako eh. Namamaos na po ako magpaliwanag. Kayo na po ang magpasya, mga kabayan.
Mali daw po yung direksyon. Ang gusto po ni Tito Soto, in aid of legislation, which is, di ba, tama naman po na nag-iimbestiga para gumawa ng mga batas. Pero ang gusto po niya, walang mapanagot. Yun po yung gusto niyang tumbukin. In aid of legislation, mga kabayan, makagawa ng batas. Pero wala pong masampahan ng kaso. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!